Tapos yung mag-asawa, executive sa Pilipinas. Hmm. Ngayon nung pumunta sila dito, hindi makakuha ng trabaho na Trabaho. gusto nila. Mhm. So they're ano, um, pumupunta nag-ano sila, nagpupunta sila ng agency, Mhm. nag-aano ng mga cash jobs, gano'n Mhm. na Mhm. nangyari. So, until such time that they decided na-depress sila bro, Mhm. na-depress. Isipin Mhm. mo 'yan, yung mga bata alam ano malungkot na Mhm. sila aalis kasi naka-adjust na sila, eh. Pero yung Mhm. parents lang hindi naka-adjust. Mhm. Kumusta kabayan? Welcome to Kabayan Inc. The podcast where we share kwento, sip some kape, and dive deep into life here in Canada. Every week, we'll sit down with inspiring Filipino Canadians as they share their journey from the challenges of being a newcomer to the successes they have built here in the Great White North. If you're looking for real talk, relatable stories, and a sense of community, you're in the right place. So grab your kape, get comfy, and join the conversation. Good evening, bro. At ang aking guest sa araw na ito ay taga Bulacan. Yeah, Bulakenyo, katulad ko. kuwang-kuwa mo, Hagunoy, kasi Hagunoy, 'pag dito Bulacan. Uh, talaga taga saan ka ba bro? Hagunoy, Bulacan ako, bro. Kaya naman pala, eh. Hagunoy, Malolos. Sabi ko paano hindi ko naisip na ma nag-Bulacan nga kasi ganyan din nung pumunta Bulacan. ako ng Manila nun, eh. Ah, Ang sabi sa'kin sa ano, "Taga Bulacan ka 'no?" oo. Sabi pero sa mall nung bumili kami ng ano, ng project, yun Oo. pala it's very evident dun sa Sa punto, 'di ba? Yung sa punto punto. natin. Hindi mo Oo, punto. napapansin pero Hindi mo napapansin. Pero malalaman kasi nila na 'pag taga ayog, Bulacan. Oo. ayog. So, may ayog ika nga. And I'm so glad and I'm so proud na kasi I was looking at your LinkedIn, bro, and I never knew na taga Bulacan State University. So, shout out sa mga taga Bulacan State University, Yup, taga Bulacan. Ito po ang aking guest si pare ko ay Jesus Martin, Jess. Isang kaibigan, isang kliyente ko siya sa pagbili ng bahay and overall napaka buting tao nito. Sa pag sa short time na nakilala ko to, very very humble na pamilya, mag-asawa. thank you bro. Now looking back, right, from your journey dito sa Canada. I've noticed dun sa LinkedIn profile mo, nag-Dubai muna kayo, right? Mm. So Dubai, ikaw lang dun or mag-asawa na kayo ni Chinon? Ang plano kasi niyan una sa Pilipinas, eh. Medyo Mm. ang bait ng Lord kasi it went as planned. Ang Mm. difference lang is nag-asawa na kami sa Pilipinas bago kami pumunta ng Dubai. Dubai. So, the plan was, magdu-Dubai muna ako, Mm. mag-ano ako, mag-ipon ng ano na pero ang plan ko talaga is mag-cross country ng Canada. Canada na talaga. Canada talaga. Okay. So, ang plan pa lang nasa Pilipinas pa lang, go to Dubai, apply in Dubai, cross country. Mhm. Tapos saka ko kukunin yung asawa ko supposedly, yung Mhm. girlfriend ko magpapakasal kami. Pero ang Mhm. ginawa namin, nagpakasal na kami sa Pilipinas. Mhm. Tapos after 3 months, kinuha ko na siya. Mhm. So doon na kami nagkaanak sa Dubai, Dubai. yung unang anak namin. Tapos nag-stay kami doon ng mga 3.5 years. Then nasa Canada na kami. After 3.5 years, After 3.5 years. lakad na kayo, punta na kayo ng Canada. Yeah. So, nung nag-apply ka, bro, dun sa Dubai, papuntang Canada,
matagal ba yung proseso or mabilis lang? Oo, nakakatuwa kasi 'to, kasi dahil nung pumunta kami sa Canada, as in yung pag-a-apply, doon pa lang pinlano. Although talagang Mhm, alam ko na, okay, hindi ko muna planuhin dito sa Pilipinas, pero pagdating sa Canada, sa Dubai, do'n ko na lang alamin kung paano. mhm. Kasi alam mo naman sa Pilipinas kada galaw mo budget, kailangan Gastos. may pera ka. So gano'n nga yung nangyari, kasi nung nandun ako sa Dubai, may mga kasama ako sa trabaho na 3 'yun, na Mhm, nag-apply na sa Canada sa Pilipinas pa lang. hmm, So, at that time, may mga processing times. Yung mhm, mga inabutan nilang processing time is 5 years and mhm, 3 years. mhm, So, ang nag-apply kami ng skilled worker. So, mhm, same din sila. So, Um, habang kasi sa kanila din ako natuto, eh. Sabi ko sa kanila, "O paano kayo nag-apply? O kailangan magpasa ka nag-apply kami through, a consultancy." mhm, So sabi nila, "You have to wait for your file number, and then afterwards you have to wait mhm, for the next, steps from mhm, the immigration kapag na-receive nila yung application mo." So gano'n nangyari. mhm, So, I didn't even, ah, notice na yung, plano pa yung palang processing times ng Canada nagcha-change siya. mhm, So, from 5 years naging 3. mhm. Tapos nung napunta sa akin, pagka in demand yung course mo or yung work mo, 1 year lang. Hmm, So, anong nangyari sa akin, naunahan ko pa silang pumunta. Actually, hindi na nga sila, yung iba nag-withdraw na sila, eh. oo. So, technically ang nangyari, lahat ng mga nakausap ko hindi sila nakapunta dito, ako lang. So, bale nag-apply ako, then after 2 months nakakuha ako ng file number, and then like within 6 months nakuha ko yung visa namin. Do you think kaya ka mabilis na na-process yung papel mo bro, dahil sa background mo as an engineer? Yes, malaking bagay siya kasi, meron kasing usually naglalabas sila ng list of skilled, worker categories. Mhm, And then at that time, hindi ko naman alam totally na gano'n, pumunta lang kami mhm, sa agency, and then they gave us the list kung ano yung mga, i-entertain ng Canadian, government. So at that time, may opening for computer engineering. hmm, So, ang ginawa ko, kasi alam mo bro, kaya nga sabi mo yung background ko, I think it's one of naging reason kung bakit mabilis din yung application ko. Kasi sa Pilipinas, um, mahilig talaga ako mag-take ng mga certification mhm. IT. So, Continuing bago pa education. lang, yeah, yun din yung naging passport ko kung bakit ako nakapasok ng Dubai. Mhm, So, bale sa airport projects kami. So, yung mga systems dun kami yung nagse-setup, kami yung mhm, bibuild ng mga plans. mhm, So, kaya nga, yun nga, nag-aral, tapos yung certificates ng IT nakatulong sa akin para magkaroon ako ng edge. mhm. So, nung nag-apply ako papa-Canada, hindi naman, I have no doubt na questionin nila Credentials. yung credentials ko. Kasi, hindi naman siya bago, years na ang tinagal niya, and continuing pa rin kasi ako, eh. Mhm, Ang ginawa ko, pagdating ko sa Dubai, nag-aaral pa rin ako. mhm, Kasi ang mindset ko kasi bro is ano yung paano ako magiging competitive, mhm, paano ako magiging sa sobrang dami na naghahanap ng trabaho, mhm. sa sobrang Yung dami edge mo. nag-a-apply, paano ka magkakaroon ng edge dun Mhm, against dun sa mga nag-a-apply. mhm, So, yun, nung nung nasa Dubai ako, inisip ko pa rin, I have to continue studying. Lalo mo alam mo naman ang IT, 'di ba? Alam mo mm. naman ang technology. It doesn't mean na Ongoing, eh. in demand siya ngayon, in Yep. demand pa rin siya next year. Mhm, So, you have to cope up with the technology. So, gano'n mhm, ginagawa ko. mhm, I don't rely on what I know, mhm, what I know, at lagi ko siyang dinadagdagan. mhm, So, gano'n ang nangyari. So, nakakuha ako ng certificates uli, sinama ko yun sa application ko,
And then within 6 months nakuha namin yung visa. Galing. Yeah. So, within 6 months na makuha niyo yung visa, did you plan na gaano kayo katagal nag-stay pa sa Dubai before kayo pumunta ng Very Canada? interesting yan. Nakakatawa kasi yan, bro, eh. Kasi, alam mo, nung nandun kami sa Dubai, iba ang pamilya namin doon church, eh. So, marami kaming mga, mga commitments. So, sabi sa amin ng ang naalala ko, ang sabi sa amin ng pastora namin, marami akong kakilala pumunta ng Canada. Hindi sila makahanap ng trabaho. So parang nandoon pa lang parang niisip nagkakaroon ka ng Doubt. nagkakaroon ka ng So exactly the same, a lot of stories. Kasi sa site, marami din akong may na-meet ako na isang engineer from the Middle East din na nakakuha din, meron na sila, PR na sila. Nandito sila, pumunta na sila dito. But because hindi siya naka-adjust, naka-adjust yung family niya, ang ginawa nila, mamaya ikukuwento ko in detail. Ano nangyari, bumalik sila sa Middle East. Yeah. So, kasi, yun nga, sa cost of living walang problema, eh. Ang naging issue is like, makukuha mo ba yung trabahong dati mong trabaho? Yeah. Ganon. Kasi engineer kami doon, eh. Pagdating dito, siyempre based on research, hindi. So, ang hirap tanggapin, di ba, na parang sa umpisa, parang bababa ka. Kailangan mong ibaba yung sarili mo at mag-start ka. So, yun, through those stories, piniprepare ko na yung sarili ko. And nagkakaroon ako ng contingencies. Tapos, meron akong mga nakilala na nag-land sa Canada. Then after nakuha yung PR card, balik sa Middle East. Kasi, yun nga, kapag ka kasi Canadian passport ka, kahit Pilipino ka, ang salary brackets mo, Canadian. Alam mo naman, sa Middle East kasi ganun, eh. Kahit pare-pares kayong engineer, yung salary, ikakaiba. For example, nanggaling sa India is mas mataas ang Pilipino salary nila. Yung Canadian na Pilipino, mas pag mataas. Canadian passport, mas mataas pa rin sila. Sada rin sila as Canadian. So, ang thinking ko, sabi ko, I'll take the Canadian passport, then I will go back. Ganun ang thinking ko. Kasi yung mga, natututo ko sa mga nakita ko, eh. Sabi nila, ang hirap humanap ng trabaho as yun nga professions mo pag pumunta ka doon. So, nagkaroon ako ng contingency na, yun nga, kailangan kong maging flexible kung ano yung mangyayari. So, yun nga. So, ano yung bro? What made you naikwento sa iyo yung mga ganitong experiences, may mga nakausap ka na gano'n na naging experience nila going to Canada. Ano yung nag-udyok sa iyo? What made you decide na, come on, let's try, let's do it. Punta tayo Canada. Pamilya. Kasi, kung ang pag-uusapan stability ng trabaho, tsaka yung kinikita, alam naman natin na sa Canada, ay sa Middle East, tax-free. Tax-free, tama. Bulsa mo lahat. Ngayon, base sa research ko, dito ang taas ng tax. Ngayon, so syempre, isipin ko kaagad. Tapos yung kasama ko din sa trabaho nun, meron siyang tita dito sa Canada. Tapos yung kasama ko civil. Tapos yung kasama ko sa trabaho na yun, gusto din mag-apply papuntang Canada. Tapos tinanong siya ng tita niya, magkano ba kinikita mo diyan? Ato, sabi niya. Ang sabi nung hindi mo kikitain dito. So, based doon sa mga stories nila, nagkakaroon ako ng real, yung real situation na na-assess ko. So, kaya nga katulad sabi ko, nagkaroon ako ng contingency. Pero ang kung magre-rely lang ako doon sa narinig ko, hindi ako pupunta. Kasi sabi ko, okay na ako dito sa Middle East, eh. Okay na ako. Dito, mag-ipon na lang ako pagdating ko Pilipinas, magre-retire kami. Pero dahil sa pamilya,
naisip ko, ang hirap ng buhay sa Pilipinas, eh. Mm. Sabi ko, masarap sa Pilipinas kapag Mm. meron kang gagastusin. 'Pag may pera ka. Pero kapag wala kang gagastusin, naranasan ko 'yun, eh. 'Yun nga rason ba't tayo nag-abroad, eh. Ako, Mm. siguro ako in my reason why I went abroad, may stable job naman din ako sa Pilipinas nung umalis, eh. Mm. Pero ang thinking ko is like, long term, ano yung kaya kong ibigay sa pamilya ko para hindi na kami bumalik sa dati. Hindi na Mm. ako hindi na ako hindi na ako parang, alam mo, danasin pa ng pamilya ko yung Totoo. kung anong hirap na inaabot namin, 'di ba, para kami makarating ka dito. So Mm. isip ko, sabi ko 'pag pumunta akong Canada, ang healthcare, libre. Mhm. Yeah, kahit sabihin naman natin na may konting waitings, but still you don't get scared 'pag Mhm. pupunta ka ng ospital. Mhm. Yung mga anak ko kahit papaano from elementary, high school, libre sila mag-school. Mhm. May mga kasama rin kasi ako sa Dubai na nag-aaral yung mga anak nila dun, and Mahal, oo, mahal, yeah. yun lang sweldo nila napupunta dun. Mm. So, and then after nun, kapagka tinimbog kami ng kumpanya, saan kami pupunta? Wala na. So, ang thinking ko talaga, sabi ko, I made up my mind. I have to do this for long term, goal. Yun nga, Mhm. 'pag ano ko, yung pamilya ko, kapagka settle sila, masaya ako. Mhm. So, I took the I took the The leap of risk. faith. Yeah, Yes. Tama, tama, tama. Kasi minsan talaga sa buhay kailangan mo na, take that risk. Calculated risk naman yung ginawa mo, and you exactly. you did your own due diligence. Ika nga, pinag-aralan mo ng husto, and then sabi mo nga may contingency plan ka na if ever, hindi mag-workout, I can always come back sa Dubai, and then at least may Canadian passport ka or na-workout mo Alam yon. mo ba kung gaano eto, nakakatawa pa, eh. Nung nakuha namin yung visa namin, Mhm. we stayed sa Dubai pa ng isang taon. Ah, Yung visa namin mag-expire na siya ng June, May kami pumunta. oh, okay. Yeah, ang thinking ko is like, I will, save, I will save, um, yung budget namin. So Mhm. kung ano man yung dapat i-adjust namin, I don't have to, alam naman natin kahit papaano kung may nakapagtabi ka, hindi, Mhm. meron ka pa ring gagastusin kahit ano man ang mangyari, 'di ba? So Mhm. hindi yung nakuha namin yung visa namin, for example, nung May, nung June lumipad na kami, hindi. Ang nangyari, it took for us 1 year to plan. Kaya Mhm. sabi ko nga, calculated risk, eh. Mhm. May may mga, kumbaga ba, meron na akong contingencies. Hindi ako basta-basta i-step into ano, and just like you always hear me, bro, ah, you pray for it. Mhm. Kasi kapag hindi mo pinag-pray, 'pag hindi mo ipinanalangin, um, wala kang guidance on Lord, eh. So, Mhm. isang malaking, um, factor yung Factor. pag-step namin. I will tell you kasi 'di ba parang, um, dun sa mga nakikinig, meron kasi sa Bible with regards to, yung Israel nung nung iko-conquer na nila yung land of Canaan, yung which is Mhm. Israel right now. Mhm. Meron dun 12 na spies, and Mhm. then yung ten na spies, yung mga spies na yun pinapunta ni Moses Mhm. para tingnan yung land. Mhm. Ngayon yung land na yun, yung 10, bumalik sila sa kay Moses, ang report nila bad report. Bad. "Ay, hindi natin puwedeng puntahan, hindi natin puwedeng i-conquer yung land kasi mga giants yung nandodo'n, Malalaki, yeah. malalaki, hindi natin kaya." Kaya. Pero si Joshua and Caleb, yung dalawang spies, bumalik sila, good Mhm. report. Kaya natin sila, 'di ba? Mhm. So, ang lalaki ng the land of flowing with milk and Milk, honey. honey, yeah. So, nung kaya nga hanggang ngayon fresh pa sa'min, eh. Alam namin na yung Canada, even if maraming tao nagsabing bad report with regards to that, ang Mhm. ang word sa amin ng Lord through the Bible is very Mhm. clear that yun yung kahit na 2 lang yung taong nagsabi, si Mhm. Joshua and si Caleb,
yung nakita nila yung promise ng Lord sa kanila. So Promise, gano'n yung yung nangyari sa'min. potential. Yes. Kaya nung lumipat na kami dun, alam namin na, ah, maraming magandang gagawin ang Diyos sa buhay sa amin dito sa Canada, and Mhm. it proves, 14 years ago, Yes. nung nung 2011 na dumating kami dito, nakita namin kung gaano ka-faithful ang Lord sa buhay namin. That's So, good. That's good, rest was bro. history. And nung ano bro, so nag-decide na kayo na pumunta ng Canada, right? Ano yung paglapag mo sa Canada? Ano yung first impression mo as galing ka ng Dubai, you know how Dubai is, right? Medyo Na developed na and everything. Tapos dating ka ng Toronto Pearson Airport. Ano yung first Kakaiba impression mo bro. sa Canada? Alam mo, hindi yun as expected, kasi Mm. ang Dubai kasi very with regards to facilities, Mm. ang gaganda ng facilities nila. Modern. Lalo kami, ako ang trabaho ko sa airport, Airport, yeah. So, um, airport to airport pa lang na-compare ko na kaagad. So, nung nakita ko yung airport namin na binild namin, ta's kinumpare ko yung Pearson, sabi ko parang parang ano 'to, hindi 'to international, parang alam mo yung Domestic. parang yung pang-domestic lang namin dun. Mm. Yung liit, Mm. yung runway namin sa Dubai, meron pa kami isang dinevelop dun na parang hanggang ngayon I think it's still, gusto nila, alam mo naman Dubai gusto nila nagme-make ng names, 'di ba? Oo, Sila may expansion, pinakamataas na building. pinakamataas na Yes. building, Oo. may pinakamagagandang mga, man-made island, right? Man-made islands, yes. Gusto nila sila may pinakamalaking airport. Mhm. And yung last na project na pinanggalingan ko, yun yung pinakamalaking airport na ginagawa. Mhm. So nung pumunta ako dito, nung tiningnan ko yung airport, sabi ko parang liit, Tapos ayun na nung sumakay ka ng nung sumakay ako nung pumunta akong subway, hindi ko rin maikukumpara, parang lumang-luma dito, Tapos Mhm. yun nga, nandiya na yung anak ko na panganay, maliit pa siya, 1 year old pa lang siya, may stroller kami, 'di ba? Mm. May mga subway na walang elevator. Mhm. Come to think of it, Canada, Mhm. walang elevator Subway yung station. subway. Mhm. Kami dalawang mag-asawa Bubuhat-buhat binubuhat namin yung stroller from kung sa saan man siya, stairs. pababa, pataas. Mhm. So, ayun nga, but it doesn't divide naman sa facilities, But Mhm. yung unang impression, yung kaagad na mo na tapos sabi ko, "Parang ang tagal yata ng construction dito, Parang Talagang pag-ikot matagal. ko oo, parang sabi ko, "Parang 3 linggo na yata 'tong sign na 'to sa daan na 'to, hanggang dito pa rin Mm. siya." Nagko-cause Totoo. pa rin siya ng traffic. Sa Oo. Dubai kapag ginawa 'yan, 1 to 2 days lang, Yeah. 'pag So, medyo malaki yung difference with regards to how how they, execute things. Mhm. Masyadong ano kasi, yun din yung napansin ko parang, um, I guess they tell us na yun nga yung bureaucracy, red tape na ang Mm, daming dadaanan ng mga studies, yeah, development studies, titingnan muna ng ganito ng mga departments sa yeah, munisipyo, provincial, ganyan, ganyan. Kaya ang tagal. tagal ng Nakita process, mo, ano? kita mo yung Crosstown LRT, like ilang Ay years na Diyos ko, yun, right? 2011 now is to 2015 is 14 years and still uh, ano pa rin siya, testing pa rin makikita mo dun sa trend. nakita mo So, nga buo na, buo Pero na bro, yan. pero mag-iisip ka, "Bakit kaya hindi pa 'to gumagana?" Oh, it's Kung may very malaking unfortunate. problema 'to. Malamang May ang malaking problema kasi mm, kita mo wala naman na halos na construction from, mm, mahaba-haba na yung walang construction, nabuo na nila, Right. right? So, anyways bro, nung dumating ka dito, kayong pamilya mo, in terms of finding a job, nagkaroon ka ba ng problema, nahirapan ka, ano yung ano, kwento mo nga yung experience mo. Yeah. So ganito yun bro, blessed ako sa trabaho. Mhm. So hindi ako, kagaya 'di ba ng kwento ko nung una, ang thinking ang sabi sa'kin is hindi ako makakahanap ng trabaho. Mhm. So, dahil may jet lag pa nung pagdating dito, stay lang kami, nagpahinga lang kami ng 2 weeks sa bahay. Mhm. Tapos
after a week nung nag-start ako mag-apply, mag-ano ng trabaho, then a week nagkatrabaho ako. Mhm. Yeah, a week nagkatrabaho ako. Hindi nung una nga akong and yung trabaho, inline na kaagad sa ano ko, sa profession Previous ko. job mo, As yeah, yeah. profession, yeah. So, sabi ko nga, there are contingencies that I made, eh. Mhm. Kasi nung nasa Pilipinas kami, ah, sa IT ng trabaho ko. So nung nakapunta sa Dubai, nakalinya pa rin siya. Although yung specialization is about, construction. Ngayon nung pumunta dito sa Canada, nakabalik uli ako sa IT. So gano'n na nangyari. So nakakaano kasi, with regard sa pagpe-prepare, Mhm. nagbasa ako ng napakadaming, um, kung from how you are going to, create your, Resume. resume, how are you going to, create a cover letter, Mhm. how are you going to tailor your resume Do'n sa para job. dun sa job. Kasi Mhm. yung iba pasa lang ng pasa, eh. Mhm. So gusto kong ano, sabihin sa iba na, although I think this is very general, hindi lang 'to sabak sa Canada. Kapag mag-a-apply ka, um, you are not applying naman sa job kung hindi iyon yung forte mo, eh. Mhm. Pero malaking tulong yung you have to read the requirements and then you Mhm. have to evaluate your resume. Mhm. You have at some point you really have to highlight yung mga requirement Na nung hinahanap nila. hinahanap nila sa resume Mm. mo. And may Because sinasabi pa nga it's sila very na long. yeah, and may sinasabi pa nga sila na yung mga keywords na nandun sa may Exactly, job description itself is kailangan mo rin gamitin dun sa exactly. resume mo kasi Nakuha mo bro, sinasala nila yan, eh. nakuha mo bro. Kasi sa, kami sa IT alam namin yan. Mhm. May ano yan, eh, may systems yan, eh. Mhm. So kung 100 ang nag-apply, hindi siya mina-manually ano, it's very rare Mhm. na yung mga companies fini-filter nila yung mga candidates through manual skimming of ano, Mhm. resume, hindi. Tama yung sabi mo, yung yung mga keywords doon sa requirement ng job description, Mhm. hinahanap nila doon sa resume mo. So Mhm. sa unang filtering pa lang, it will define if you'll go to the next ano level. Mhm. Are you going to be shortlisted, 'di ba? Because of Mhm. your ano, requirements or ano mo, yung experiences mo or yung mga Mhm. skill sets mo. So, Mhm. sabi ko ano, hindi I think it helped me a lot. So, meron akong mga PDFs nun on how to ace your ano, interview, ano Mhm. yung mga questions na possible na na tanungin and you have to Mhm. ano. So, ang nangyari nun, ang interview ko through phone. Phone. Yeah. So, tapos, ayun, tapos, inoferan na ako on that same day. On So, the spot. tapos nung pumasok ako sa trabaho, nung pumunta ako sa downtown kasi dun yung opisina, tinanong ko pa siya kung hire na ako. Kasi it's kinda parang surreal kasi Surprise ka, oo. sabi ko sa I know there are a lot of ano, confusion um, with regards to Canadian experience. Mhm. Kasi I don't have Canadian experience. Mhm. So, tinanong ko yun sa interviewer ko, "Are you not going to require me Canadian experience? Because I Mhm. just arrived 2 weeks ago." Mhm. Sabi ko, but alam mo yung return niya sa akin, Mhm. um, "I gave you a lot of question and you answered it the Mhm. way I want it. Hmm. So, technically and professionally." Mhm. So, it helped. Kaya nga sabi ko dun sa mga pupunta, 'wag lang kasi ano, kailangan calculated lahat yung mga ano gagawin mo. Mhm. Kung if you have the chance
na may tumawag sa'yo, Mhm. make the most out of that chance Mhm. na hindi mo isipin na parang, swertehin akong tanggapin Mhm. o hindi. Mhm. If you can do your best and mai-pour out mo na yung sarili mo dun, Mhm. dapat gawin mo na. Mhm. Kasi you may not have that chance again, 'di ba? Mhm. So, Mhm. gano'n ang nangyari sa'kin. So, pino-pour out ko ba kapag nagkakaroon ako ng mga chances. So, blessed ako na hindi ako nakapaghanap hindi na ako naghanap ng ano, ng Mabilis ka lang nagkatrabaho oo, agad. nagtrabaho kaagad ako. Ilang years ka nag-work dun sa particular na dun sa first job mo na yun, ilang years ka nag-stay dun? 2.5 2.5 years? 2.5 years tapos yung second job ko ito na Sa yung merit na? yung sa merit na, yan. So ano siya, um, matagal-tagal na rin ako rito. Mhm. So, um, second job ko pa ito yung second job ko and maraming growth akong na-experience dito sa trabaho na 'to and hindi din kasi nung nasa Pilipinas kasi ako, ang natutunan ko minsan minsan hindi ko alam kung anong point of view ng ibang tao, eh. Mhm. Minsan kasi kapagka pumasok ka sa trabaho, hindi mo makikita yung perpektong trabaho. Totoo. Ah, meron it's either meron taong magaspang ang ugali, Mm. it's either may trabahong mahirap, Mhm. it's either meron ka so marami kang mga, like, things na kailangang Mhm. i-consider. Iba't Ngayon, ibang factors based 'no? dun sa mga experience ko, you have to work it out. Mhm. Kailangan mong isipin na hindi ako lilipat dahil may ganito, kasi Mhm. baka sa paglilipatan ko may ganun Meron ulit. pa din yun. Yeah, totoo yun, totoo yun. So, ang in ano, um, kung titingnan mo kung gano'n ang mangyayari, um, hindi ka mag-go-grow as Mhm. professional. So, I think nung natutunan ko na gano'n, yung length ko sa trabaho, nag-ano ako dun, nag-improve ako dun. Mhm. So, I have to adjust no Mhm. matter what, right? Mhm. So, gano'n. Na-mention mo bro, so ngayon medyo matagal ka ng nandito sa current job mo sa Merit, right? Hmm, And kumbaga you've risen from the ranks, ika nga, hmm. na ngayon isa ka ng manager ka na bro, right? Nag-ano na ako, hindi ko pa na-update yun, cloud architect na ako ngayon, bro. Bro, so Ah, yung levels na na-achieve mo pataas ka ng pataas, was there eh, let's face it, diverse ang Canada, right? Was there ever an instance na na-experience mo na bypass ka sa promotion or na-discriminate ka sa trabaho dahil Pilipino ka, right? May mga um, instances ba na gano'n or wala kang na-experience na gano'n? wala naman. Yun naman yung kasi although naririnig ko yung mga gano'ng klaseng experience, um, hindi ko naman na-experience na parang naargabyado ako. Mhm. So, parang, um, I think it's all about communication sa boss. Mhm. Mhm. So, you have to be it just happened na yung naging boss ko is very magaling talaga siya. Mhm. So, kung mag-build up siya ng tao is really he is the best na nakita ko. Mhm. So, technically, professionally, marami akong natutunan sa kanya. Mhm. So, kaya yung experience na parang, naargabyado ako, actually hindi, eh. Mhm. Ang nakita ko pa is like, yung mga boss na nasa harapan mo, they protect you from other issues outside. Mhm. So, kung ano man yung yung growth ko hindi siya hindi siya napabagal. Mhm. Minsan mabe-bless ka na lang kung sino kasama mo. Mm. Pero I do understand na
hindi lahat kaparehas na naging experience ko Mhm. na, you know, honestly, aminin ko sa inyo, yung boss ko na yun, tinanggal after 30 years of service, Na tinanggal siya like 3 months ago. na-fire siya, Yeah, na-fire siya. Nag-ano na siya, nagbabawas na ng tao yung company company. because, may mga certain contracts kami sa mga clients na tie up sa kanila or so nagtatanggal sila ng mga tao. So, nakita ko yung difference nung nandiyan yung yung boss mo dati tsaka Mhm, yung boss wala na yung boss mo dati. Iba na yung boss mo, mhm, mako-compare mo. Kaya ako masasabi na dun sa mga, it is always case to case basis mhm, na right now hindi ko na-experience yung acceleration ng things na kailangan mo yung communication, kailangan you have to build it again. Like mhm. kasama ko na siya ng ilang taon, eh. I Ko have to rebuild mm, communications sa sa ibang tao. bago. Yeah, Yeah, bagong gano'n. manager. And would you suggest or would you say na yung dati mong manager, bro, acted like a mentor to you in a Eh, way na tinulungan ka niya na mag-grow ka, kunin mo tong courses na 'to or yung mga tinulungan ka niya for your yeah, professional growth? hindi kasi laging wala akong problema sa kanya kapagka sinabi ko na I want to take this let's say certification. Mhm, Hindi naman malaki yung budget namin mhm, sa IT department but meron kaming allowance for education mhm, na, I always make sure na nagagamit ko siya. mhm, So, lagi kong sinasabi sa kanya kahit minsan mag-o-over ako ng konti dun, mhm, pero he has no issues with it. And ang nakakatuwa pa nga sa kanya kapagka let's say for example, nakapasa ka, mhm, i-ano niya yun, i-acknowledge niya sa harapan ng ibang tao na you did this. mhm, Siguro to encourage everyone that you can mhm, do it. Kasi it's very rare ko din nakikita, bro. Meron kaming program na ganito pero napaka-rare kung makita na may mga taong nagte-take advantage. mhm, Kasi katulad sabi ko nga, ang profession ko sa IT, mhm, kapag hindi ka sumabay sa technology, hindi ka magiging marketable. mhm. So you have to make sure na nag-i-improve ka ng taon, nag-i-improve ka din ng ano mo, ng skill sets mo. Totoo. So, kaya nga minsan natatawa ako, kasi marami din naman kasi akong kasama. Pero parang napaka-rare na nakikita ko ng mga tao na nag-aaral. Nag-aaral, yeah. Ang key kasi is kailangan hindi ka, um hindi ko naman sinasabing lagi kang mag-aral, pero lalo na 'pag tumatanda na tayo, ang learning Mm, capabilities is very slow. slow, yeah. Nakita ko na 'yun, eh. Pero ang motto ko is always like this, kapagka papakinabangan ko siya habang buhay, kahit maghirap ako ng ilang buwan ng pag-aaral gagawin ko. Mhm, It proved it na yung sistema na natutunan kong ganito, it proved to be very helpful for me mhm, since na nasa Pilipinas ako. mhm, Sabi ko sa'yo, nakapunta ako ng abroad mhm, dahil sa dahil nag-aaral ka. mhm, Nakapunta ako dito sa Canada dahil nag-aaral. Ngayon nakakuha ako ng mga promotions ko mhm. kasi nag-aaral ako. Nag-aaral ka. Yeah. So, bale bro, looking at your life journey Hmm. from Dubai, going to Canada, and nakuha mo yung mga trabaho na back to your own profession na Mm. natapos mo, nagamit mo pa rin dito. So, naging smooth sailing yung experience mo dito from Dubai to Canada. Meron bang instance na na-challenge ka na na-experience mo na kinwestiyon mo, tama ba yung decision ko na pumunta pa ako ng Yes, Canada? I did. Siguro it happened like when siguro nung mga nasa 2 years, 1 to 3 years. Ang thinking ko bumalik ng Middle East. Hmm, Kinakausap ko yung kasi ganito yun, bro, maganda naman yung nakuha kong trabaho. Pero, ah,
ah, kung ikukumpara ko sa kung kukumpara ko dun sa nakukuha ko nun, Mm. wala pa sa kalahati. Oh. So so yun yung naging motivation ko. Honestly, naging ano lang, sabi ko Mm. nung iniisip ko, sabi ko, "Paano kaya kung gawin ko yung bumalik na lang kaya ako ng Middle East ta's mag-ipon mag-ano ako, mag-expat na lang ako." Parang Mm. gano'n. Mm. So parang ang naging ano ko, hindi ko maiwan yung plano ko pa din na pamilya. Mm. Pero parang naisip ko na sabi ko parang parang mabagal yata 'to, Mhm. Parang parang hindi kasing bilis nung ini-expect mo Mm. na na maka-adjust ka. Isipin mo naman na magti-3 years na ako, nag-message pa ako dun sa kasama ko sa trabaho, sabi ko, at that time, tapos na yung airport na Mm. na ginawa namin dun, nasa Qatar naman sila. So, ah, they all have these opportunities and then me, I'm starting from ano, 'di ba? Mm. So, even if hindi naman ako nag-start from rock bottom, Mhm. pero, you're still thinking like ano, I can still ano siguro, baka puwede pa akong sumideline ng gano'n para Mm. bumilis-bilis ng konti. So, Parang hindi ko naiinip ka dun sa naiinip progression mo kasi yung exactly, 3 years naiinip nandito ka na dun sa Dubai, eh, tapos mm, dito parang naiinip ang bagal nung pag-angat mo. ako bro kasi nung dumating kami dito, um, meron kaming isang family na ano, na nabilhan ng mga ano, ng mga gamit sa bahay. Mm. Before kami lumipat sa apartment, merong isang family na sabi na uuwi na ng Pilipinas. Mm. And mind you, yung family na 'to, PR din sila. Mm. So, may dalawang anak na babae, tapos yung mag-asawa, executive sa Pilipinas. Hmm. Ngayon, nung pumunta sila dito, hindi makakuha ng trabaho na Trabaho. gusto nila. Mhm. So, they're ano, um, pumupunta nag-ano sila, nagpupunta sila ng agency, Mhm. nag-aano ng mga cash jobs, gano'n Mhm. na Mhm. nangyari. So, until such time that they decided na-depress sila bro, Mhm. na-depress. Isipin Mhm. mo 'yan, yung mga bata alam ano malungkot na Mhm. sila aalis kasi naka-adjust na sila, eh. Pero yung Mhm. parents lang hindi naka-adjust. Mhm. Kasi pero ang point dun is like nandun kasi yung magulang, eh, Mhm. nasa exec level, eh. Mhm. Yung ikaw yung boss, Mga so C-suite, yeah, yeah, ang yeah, yeah. dami mong ang Tauhan. dami mong tao behind you, Yeah. you manage people, and then Mhm. suddenly, paano lalo na kung utos-utusan ka pa dito, 'di ba? Oo, totoo. Parang ang dinurog, 'di ba, na Mm. parang Mm. nag-iisip ko tuloy na, tama ba yung naging desisyong pumunta dito? Mhm. Ayun, they decided to go home. Mhm. Kaya nga minsan ano, hindi I believe ano, hindi talaga para sa lahat. Mhm. Kailangan may matuto kang ano, dapat calculated mo na what if I cannot get this, 'di ba? Mhm. Ako katulad nga kami 'di ba, family, Mhm. yung mga Mhm. anak. And Mhm. then kahit mabagal yung progress, Mhm. nakarating din dun. Mhm. Okey, so, sa buhay ng Lord, so nakarating pa rin nakakaano, nakaka-adjust na siya pa ano, yung kung saan mo gustong i-ano, i-switch yung gear mo at least, ah, Yung hmm, pinaka you know, sa tingin mo will help you or helps you, to remain steadfast dun sa buhay mo dito, sa journey mo dito, even though maraming mga challenges? number one for sure, Diyos. Mhm. Si God. Kasi, siya yung ano, um, siya yung kasama naming magpasimula although like, you cannot say that tumulong lang ang Diyos nung pumunta kami dito sa Canada. Mhm. But I've seen kasi yung ano, yung faith is a big, factor. Mhm. Kasi sa pag-develop ng family. Mhm. Kasi, um, anong
ito lagi ko sinasabi sa ibang tao, eh. Mhm. Kapag may tinanong ka sa isang bagay about a principle or opinion, a person will always 'pag nagtanong ka sa 5 tao, you will get 5 answers. Mhm. And maririnig mo na sa same na tanong mo, yung 5 answers na yun laging tama. Mhm. So yung plumb line ko kasi minsan depende sa nakikinig, eh. Mhm. Depende ang plumb line ko is always the word of God. Mhm. Kasi yung plumb line alam naman natin 'di ba, yun yung hinuhulog Diretso yun. Yeah. ng mga nagka-carpenter 'di ba? Mhm. Um, Kapag Para straight hinulog siya. mo siya, straight yun lagi, hindi yun Mhm. kahit iliko mong gano'n, tutuwid pa rin siya. Babalik yun, oo. Yeah. So, ang word of God ang ang basehan, faith. So, lagi kong lagi kong alam ko lagi kong itinuturo sa mga bata, tsaka ipinagpe-pray yung mga bata na Hmm. makilala nila yung Diyos. Mhm. Kasi, if you, um, don't teach them about God, Mhm. someone will teach them other truth. Mhm. Ay, Totoo. alam naman natin 'yan. Dito sa Canada, um, kung saan yung majority, kung saan ang lahat masaya, Mhm. yun ang tama. Mhm. I will not elaborate, Mhm. marami dito sa Canada, they're very sensitive with regards to what makes people happy. Mhm. But it doesn't mean na Tama yun. yeah, it Hmm. doesn't mean na maraming pumapabor ay tama. Kaya Mhm. nga in-explain ko kaagad yung plumb line, eh. Mhm. Minsan 'pag narinig mo sa TV at itinuro sa school, Sa school, yes. they will they will tell you, ah, tama 'yan. Mhm. Pero ang tinuturo ko sa kanila sa mga anak ko is like, what is the Bible teaching about this, Mhm. right? Yung Why? mga Because progressive ideas. kasi morality, Mhm. ang morality is, ang Bible teaches about morality. And if I teach the morality, the right kind of morality sa mga anak ko, nagbi-build up ako ng foundation sa kanila. Mhm. So, it will build up their principle, 'di Mhm. ba? It will build up their principle. So, 'pag na-build up mo yung principle ng mga anak mo, kahit ano man yung kaharapin nila, Mhm. re even if personal, Mhm. family, Mhm. o o career, Mhm. hindi hindi siya basta-basta mababasag. Mhm. Kasi alam natin, ang prinsipyo ng Lord, ang prinsipyo ng Diyos hindi kaya mabasag. Mhm. So, it's all about faith. Kaya nga Mhm. ano, kaya nga laging sinasabi, maraming truth ka maririnig. Mhm. But, that's why I know that yung mga anak ko, uh, they can stand even if wala na kami. Yes. Yes, we're teaching them the right mindset. Mhm. Yung magpiling sila sa Lord, Mhm. magpiling sila sa Word of God because yun ang Mhm. plumb line. Mhm. So, Totoo yan, bro. Kasi darating yung time na, like you said, mawawala na tayo and mm, all we can do is prepare and guide yung mga anak natin na hmm, mga bata pa, lalo kung ganito nga na early stages, may mga kaklase sila, iba yung turo ng magulang sa kaklase nila, right? Iba yung values. At least with your own guidance, mhm, meron silang parang hmm, guiding light para ika nga patungo kung saan man yung sa tingin mo na tama para sa mhm, kanila, right? And bro, nung looking back, so isang question ko sa iyo is, if you can see if you can talk yung Jess na dumating sa Canada 14 years ba? Sabi mo 14 years ago, yung unang lapag. What would you say doon sa Jess na ito na yun? sasabihin ko sa kanya, go for it. Mhm. Don't yung trust, number one, you have to pray for it. Mhm. If you pray for it, then don't be scared, don't be Mhm. afraid. Kasi, kapag pinag-pray mo
at dinala ka ng Lord, Mhm. hindi ka niya pababayaan. Mhm. So, sasabihin ko sa kanya, just go on. Siguro kung may makakausap ko sarili ko, ang sasabihin ko sa kanya, sa Vancouver ka pumunta. Bakit sa Vancouver? Minsan minsan naiisip ko yung snow dito, eh. Snow. Masakit na yung likod So, 'no, lalo ngayong year na 'to. sasabihin ko sa kanya, "Bakit ka ba pumunta ng Toronto?" Eh, nung una kasing nung nasa alam mo naman tayo, eh, tayo Oo. mga Pilipino mahilig tayo sa, 'pag nakita mo sa TV snow, snow, 'di ba? Snow, ang ganda, Hindi mo oo. alam after 1 hour putik pala yung snow na yun. Ang So, bigat-bigat. ang bigat palang palahin, eh. Tapos kita mo sa mga movie, 'di ba, Oo, ganda, eh. Sabi ko, magical, eh. Toronto gusto ko, 4 season. Tapos kaya 'pag nakita ko yung Jess, you know, yung yung Jess na bata, sabihin ko sa kanya, "Sa Vancouver ka pumunta." Ah, Kung gusto mo so ayaw mo magpala, oo, kahit dun kaya medyo medyo tamed yung ano, eh, cold mhm. season, 'di ba? Dun sa mga ano bro, sa mga let's say mga bagong immigrants, ano, what would you say kasi minsan maho-homesick ka, um, let's say, ano yung sa-suggest mo na na gawin nila para hindi sila ma-homesick? Nakakatuwa kasi ano yun, bro, sa'kin kasi, wherever I go, may Mhm, church. mhm, May church kami. So, mhm. malaking naging tulong, aminin ko malaking naging tulong ang church kasi, Ta um, sa Pilipinas pa lang alam nila na pupunta ka sa Dubai. ah, So, meron na kaming kakilala kaagad. mhm, So, nung pumunta kami dito, alam nila na darating kami. mhm, So, with regards sa network, kahit papaano nagkaroon kami ng kakilala right mhm, away. mhm, Meron pa nga nagtatanong sa akin, "May trabaho ka na ba? mhm, May kakilala ako." mhm. Na gano'n kaagad. So, I have the ano, Support parang system. hindi na ako o nagka-support system ako. Mhm, Hindi pero kung for example ako naman, kung ang payo ko naman sa iba para for example pagdating nila dito sa Canada, ano talaga, ang number one is like you really have to research. mhm, You really have to research, kung ano yung, siyempre you have to understand kung ano yung need mo. mhm, hmm, So, networking is, part of one of yeah. the one part na ano, part para makaano ka. Pero Ma minsan kasi yung homesick is ano, eh, nasa tao kasi. Kaya nga mhm, sabi ko homesick is very personal. Kasi maaaring dalawang Pilipino nanggaling sa same na lugar mhm, at pumunta sa same na location pero mhm, magkaiba ang nakikita mhm, with the same situation. mhm, Meron ngang iba 'di ba, nakikita ko pagka nanonood ako sa TV for example mhm, sa Omni News, mhm, ah, old ta gano'n din, pumunta dito sa Canada then afterwards na-homesick, mhm, gusto na umuwi ng hmm, Pilipinas. May mga nakita din ako 'pag nakikita mo minsan may mga group ako na samahan, about international students kasi I want to mhm, understand, right? Kasi mhm, 'pag may mga tao na 'pag may nakitang international students and they need help, kahit mhm, papaano makatulong ka. mhm. 'Pag nababasa ko na, alam mo naman diyan may mga reels pa na, um, Hindi maganda sa Canada, hindi yung mga maganda sa gano'n. Canada. Oo. It's ano, eh, very subjective kasi siya, eh. Subjective, totoo 'yun. It it doesn't mean na hindi maganda sa'yo. It doesn't mean na hindi maganda sa iba. Apply sa lahat, yeah. Siguro hindi lang kasing dali ng iniisip natin, 'di Mhm, ba? Minsan kasi, very ano, eh, very, minsan kapag pumunta ka sa Canada dapat may benefit of doubts ka rin, eh, na mhm. hindi hindi lahat ng gusto mo makukuha. Makukuha mo, yeah. Hindi hindi lahat ng plano mo mangyayari sa timeline mo. Mhm, Dapat dapat may mga may mga thinking dapat na kailangan na, tsaka yun nga, calculated risk. Huwag ka lang mhm, sa pupunta tapos mhm, papaubaya mo sa chance, 'di ba? hmm, Ang napansin ko, yung mga taong nagrereklamo
yung mga taong hindi nag-research. Mhm. Yung mga taong hindi nag-prepare ng sarili nila. Minsan nate-tempt akong sumagot, Sumagot, yeah. pero sabi ko minsan ang tao kapag sumagot ka, out of sa 100 na makakakita, merong yung Negative yung thinking, dating. yeah, Yeah. sa isip ko na lang, pag-pray na lang kita. Sana Totoo. malagpasan mo yung mga struggles mo. Mhm. Pero it's always, related dun sa karakter ng tao, Hmm. kung paano siya nag-prepare, kung Mhm. paano niya, um, hindi lang basta-basta iisipin lalo na kasi 'di ba nangyari sa'tin, Mhm. inopen ng Canada yung, Sa international sa students. TRBs and then mag-ano ka, puwede kang mag-apply ng trabaho at makakuha ng Mhm. visa, Totoo. eh, hindi mo I do understand. Yung chances 'di ba, ay Pilipino, they will take the chances para guminhawa ang Mhm. buhay. Mhm. Eh, paano kung gano'n nga ang nangyari na nag-change ng ano Ng rules, rules, yes. tapos ipinangutang mo yung pera mo, Wala na. pinangutang mo lahat. Yeah. So, instead of, shattered yung dreams mo 'di ba, Totoo. dapat may mga contingency plans, dapat Mhm. hindi Suso basta-basta nag-i-step into something ng hindi mo pag-aaralan. Yeah. Yeah. pinagplanuhan. Yeah. Big big decision kasi yan, Big eh. decision 'yun bro. Mhm. Kasi lalo na dito malayo ka sa pamilya mo, Mhm. wala, hindi katulad dito ang rent pa lang, ah, Totoo. ma Mahal, mataas mahal, ang cost of living na ngayon sa Toronto is mataas. kaya Ibang-iba na. nung dumating kami dito bro, it's not that actually, hindi ko hindi ko ano, hindi mo talaga ma-compare, eh, Mm. yung pagtaas ng cost of living is just like very recent, eh. Mhm. Biglang taas talaga, And eh. kung ano man yung nag-drive nun alam natin, I think it's possible because yung mga programs ng gobyerno Mhm. that nag-drive ng cost, 'di ba? Nag-drive Mhm. ng mga overload into like, the services Sa ng systems, ng yes. system. Oo. Pero dun sa mga nakikinig, nung dumating kami dito 2011, it's not very complicated. Mhm. Kahit, um, hindi na nagre-rent ka pero kahit mag-isa ka puwede ka pa rin magbayad. Mhm. Until right now parang yung suswelduhin mo parang kwarto lang ang makukuha mo, eh. Mhm. Minsan gano'n para maka Kasi minimum na nakikita ko rin sa rent ngayon dun sa mga apartments, right, 2,000 plus na, eh. it's too And, much bro, yeah, it's too much yung sa cost of living is just medyo mataas na talaga. And yung hindi naman sumasabay yung suweldo ng yung tao, sweldo. especially kung bago ka dito and you're starting from minimum wage, right? Siyempre yung mga first few months hindi naman lahat agad-agad nakakakuha ng trabaho sa linya Mm. rin nila, eh. So, kung survival jobs, napakahirap lalo kung may mga pamilya, may mga bata ka, anak ka na kasama mo. Kaya yung suggestion ko dun sa mga pupunta dito, ah, kung hangga't maaari na mag-apply na kayo sa Pilipinas, mag-apply na lang kayo kasi most of the time, at least dun, um, yung yung assurance mo na may trabaho ka pagpunta dito and at the Mhm. same time yung, possibility na may quarters pa kayong titirahan, 'di ba? Mhm. Makakapagtabi ka pa rin ng pera. Mhm. Pero, um, hindi ko hindi ko ang Canada for, right now, I won't suggest Canada. Mhm. Iba na siya, eh. Mhm. Siguro siguro medyo dun sa mga nakauna ng konti, Mhm. medyo hindi natin nararamdaman. But Mhm. I feel dun sa mga taong pupunta pa lang. I Mhm. cannot stress this enough Mhm. kung kasi ang hirap, eh. Alam naman natin puwede ba magtrabaho ka lang para magbayad lang ng bills? Hindi naman Mhm. yun, eh. Mhm. Ayaw ayaw naman natin na pumasok ka lang sa trabaho para magbayad ka lang ng kakainin mo, tsaka Mhm. lang titiran mo. Eh, Mhm. paano naman yung iipunin mo? Paano Totoo. mo ibibigay mo sa family mo just in Hmm. case na naiwan sila sa Pilipinas? Mhm. Kaya kung pupunta lang dito para magtrabaho, I discourage them. Mhm. Ah,
I discourage them, pag-isipang maigi. Marami namang options diyan. Mhm. Until such time, this is just for me, Mhm. until such time, sabi nga, you have to research. Maraming puwedeng puntahan. Ang Dubai is still open. Mhm. Oh, puwede pero nakadepende sa kung ano talaga yung plans mo, short term or long term. Goals, totoo. 'Yan. Totoo. Puwede kang Totoo. pumunta Australia. Ang may nakita ako sa news, yung Finland. Finland. Yung Finland right now, they're accepting, uh, workers from the Philippines, and Mhm. then at the same time, they will sponsor your family. So, just like I said, it's just research. Mhm. Kung talagang ayaw mo na sa Pilipinas at palagay mo talagang hindi magkakasya ang sweldo at kailangan mo mag-abroad, um, pag-isipan nilang maigi ang Canada kasi at the moment sa sobrang taas ng cost of living baka wala din matira sa kanila. Mhm. I don't Ma-frustrate lang know sila, I yeah. don't know bro if that's your point of view as well. No, it's the same point of view. Even 'pag nag-uusap kami ng asawa ko or even ng anak ko, yung panganay ko, she's at the age na she understands na yung mga nangyayari sa society, na sabi ko nga sa kanya, I came here sa Canada 2003. Uuwi minsan ako doon sa unang trabaho ko, from the subway sa Main Mm, Street sa Danforth. Lalakad ako mm, bro ng, 20-30 minutes kasi wala ng bus gabi na mm, And may dadaanan ako na park, madilim, mm. nothing, you're safe, you feel Safe. safe, right? Now you can't do that anymore. Right. Before, pupunta ka sa park, nagahay yung mga tao. Now everyone's like, parang paranoid ka na Mm. what's gonna happen, right? Oo. So yung safety minsan ganun. And then I'm not bashing Canada as kasi I still believe Mm. Canada has the the right ingredients. It Mm. is the most prosperous country, one of the most prosperous countries sa buong mundo. It's just that kasi we have all the minerals here, Mm. yung oil, maraming Mm. resource base. It's just that political, we can go dive deep dun sa Mm. political side, but you know um complicated. It's very complex. So right now talaga, like you said, yung cost of living mataas. Nauna tayo, maswerte, right? Nakabili Mm. ng bahay. Pero if you're gonna buy a house now, I was showing properties like, para sa isang 500-600,000 na bahay, you need to make at least 100,000, yung mga Iniisip ganon. ko nga, sabi ko, So, sino kaya makakapagbayad nito? yeah. Sino kaya sa iniisip ko, sabi ko yung hindi ko naman inaano yung iba na Mhm. for example, kung hindi ka magtatrabaho ng 2 o 3 trabaho, Trabaho. paano mo babayaran yung bahay? Mhm. Mhm. Isipin mo na lang ngayon, magkano na ba ang minimum na ano ngayon, magkano na ba ang minimum na townhouse, bro? Yeah. Townhouse bro, mga kung condo townhouse, mga 700, right? 'Di ba? Magkano ang usually ang ano nun, ang Ang mga mortgage, mga nasa 3,000. 3 plus, 'di ba? Yeah, mga Oh, 3,000. sino sumusweldo ng 3,000 na ano, 'di ba? Yeah, Kung exactly. kung single ka, ang hirap nun. So Yes. so ang ano na lang, ang hope na lang is either magdoble ka ng trabaho Mhm. or meron kang asawa na nagtatrabaho along with you Mhm. para magbayad dun sa bahay. Oo. Or Pero you just parang mm, lipat ka ng ibang, probinsya. province, Yeah. yeah. It's just that, So, yeah, you have to adjust and adapt dun sa gano'n. yeah, pero it is what it is. Mhm. Kaya, yun nga, kaya nga 'pag may nagsasabi sa akin ano, hindi ko dinadawang Canada. Sa totoo Mhm. lang, we've experienced yung blessing ng Canada. Yes. So, but I cannot just recommend it, at this point in time. Mhm. Kasi kita na natin sa pagbayad pa lang ng bahay, Mhm. how much more pa yung babayaran yung paggo-grocery mo, Mhm. pagbayad mo ng bills. Mhm. Kung ang pinaka point of, coming mo sa Canada is to work Mhm. and save, huwag na nilang isipin kasi baka manggautang-utang pa sila. Pero dito naman kasi kung masipag ka, yun naman ang gusto ko dito. May Kapag trabaho. masipag ka,
you can get as much job as you want. Mhm. Yung ano, kung gaano ka kasipag, babalik din sa'yo as Mhm. long as ingatan mo yung sarili mo, Mhm. yung kasi yung iba nagtatrabaho, 2 trabaho, yung iba may kilala pa nga ako 3 eh. Mhm. Pero aanhin mo naman yung pera kung magkasakit ka. Oo. So, but sometimes that's the reality eh. Mhm. Minsan napupuwersa yung mga tao magtrabaho kasi Mhm. they have to. Mhm. Kasi hindi magme-meet yung ends, 'di ba? Mhm. Hindi sila magme-meet. Well, may babayaran sa sakyan, may Bahay, o sa bahay. Kaya tas ako, yung for mga example, bata, sa yeah. sasakyan lang, honestly, Yeah. it's big everyone has their own opinion. For Mhm. example, ako sa sasakyan, Mhm. every time bumili lang yung unang sasakyan ko used, Mhm. nung nasira siya, dahil sa sobrang dami ng sira, Mhm. napaisip ako sa at the same time nag-calculate ako, puwede naman akong bumili ng maghulog na ng bago. Mhm. Pero this is may ano dun sa iba, eh, kung 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 hahanap mo lang, eh, bagong smell ng sasakyan at yung presentation ng bagong sasakyan, they have to rethink. Mhm. Kasi yun nga, ah, yung insurance niyan, 'di ba? Mhm. Yung yung Monthly, ihuhulog mo pa ng yeah. monthly. Yung mga So, bago yun ngayon yung mga at least lagi yung $600, $700 na. sinasabi ko sa ibang tao 'pag ano, you have to think, if you can you can get a used car na hindi naman magbe-break yung bank mo, Mhm. 'di ba? So, wag papasok sa isang malaking, financial, obligation Responsible, yeah. without, checking kung hanggang saan ang kaya Mhm. or else baka hindi na maging masaya ang buhay mo, ano ka na lang, Sa bayad ka on na on lang. yeah, on the lighter side bro, kayong family mo, ano yung mga pastimes niyo, favorite pastime niyo dito nung nandun sa Toronto? Nagka-camping ba kayo? Like you go to ano yung mga favorite, restaurants niyo, Filipino or otherwise dito sa Yeah, kami siguro na ito lagi namin napag-uusapan mag-asawa, eh. mhm. Sabi niya, "Ang boring nating pamilya." Kasi alam mo kasi kung bakit, lumalabas naman kami, Mhm. nagka-camping kami, nagpupunta naman kami kung saan-saan. Pero it's not as much as other families. Mhm. It's not because we're limiting ourselves, Mhm. but siguro yun yung ano namin, yung, parang nakagawian namin. Minsan okey lang kaming ako kasi parang okey lang ako nasa bahay. Mhm. Marami akong kayang gawin, marami Mhm. akong gustong gawin. Tapos yung sa mga bata, we only go out because of the kids. Mhm. I never parang, nag-ano na parang sa'kin ngayon everything na gagawin ko sa labas, it's because of the kids. Kids. I want them to enjoy. Mhm. Hindi ko na iniisip yung pupunta ako dito. Hindi kami puwedeng pumunta sa isang lugar na hindi mag-enjoy yung mga bata. Mhm. Kaya yung pupunta namin pambata, gano'n. For Mhm. example, pagpupunta kami sa Great Wall, naman natin mga pambata, Mhm. paliguan, Mhm. pupunta kami sa park. Minsan nga yung park ano pa, eh, pahirapan pa, eh. Kasi we go to park para mag-unwind, 'di ba? Mm. Lalakad-lakad. Lakad-lakad, Pero yeah. ang lakad, actually yung iisipin namin na kami mag-asawa, sarap maglakad, 'di ba? Mhm. Pero yung mga anak namin tamad maglakad, eh. So so park, sometimes you just, chill. Mhm. Nakaupo lang kayo, but you Kuwentuhan. don't really, yung camping gustong-gusto nila 'yan. Mhm. So, so last time, yun before nagka-camping kami one day, Mhm. isang night lang. Mhm. So, 2 days, one night. Tapos Mhm. tapos naisip namin parang bitin. So, Ah, gawin kaya natin 2 nights. Culturites. Hanggang sa nag 3 nights, yung 4 nights, Masyado na na-enjoy namin mahaba. na-enjoy namin Na-enjoy kagad. niyo? Yeah. Oo, na-enjoy namin. Gustong-gusto nila lalo na yung kakain ng s'more sa gabi. Yes, Lagi nila yung inaabangan. bonfire. Oo, yun ang gusto nilang gawin. So, I think,
with regards to activities, I think yun ang mas ano nila. Tapos yung pupunta-punta sa mga cities na, Yeah. hindi pa Ano nila ano napupuntahan. yung favorite city dito sa lumabas kayo besides Toronto? Ano yung gustong-gusto niyong or gusto niyong napuntahan niyo na? Ang nakita ko na hindi nagreklamo yung mga anak ko, New York. New York, Ah, yeah. yeah, New York. Honestly, wala pa naman kaming napuntahang ibang kita Mhm, mo sabi ko kasi boring kami, eh, with regards sa ano, eh, gusto namin pumunta but very calculated din kami. mhm, Tinitingnan namin maigi yung ano, yung lugar. Hindi kami basta pupunta dahil yung mga tao mhm, pupunta dun. Meron mhm, kaming mga plano this summer supposedly, but mhm. because of Trump tariffs and just like that, Ay, sa US, yes. um, hindi kami hindi namin tutuloy. Alam mo naman tayo Mhm. mga Canadian patriotic tayo, 'di ba? Oo. Di tayo so even if like you have plans going to the US, Mhm. maski nga pagbili ng Hold mga muna, US things, hold ako dun. hold 'Pag muna, alam ko yes. na kukunin sa US, hindi ako bibili. So, Mhm, parang na-adapt na natin yun, mhm. yung culture na yun, Oo, na very patriotic din. patriotic, Ah, yes. Especially sa atin na, ang malaking blessing ang Canada. Ang dami ng naibigay sa atin. So, parang naisip mo na it's the least yeah, thing you can do, you can right? do. To Even if support the country. even if hindi mo naman ipamukha kay Trump yun, but it still Mhm, counts, 'di ba? mhm. So, parting words, bro. Mhm. So, what are the most important things sa tingin mo um, made you survive and thrive dito sa Canada para sa ating mga manonood na nagpaplanong pumunta or nandito na at especially sa mga may anak, may pamilya katulad natin. What do you Hmm. think what would you advise them na for them to survive and thrive dito sa Canada? Number one, faith in God. Hindi Mhm. pupuwedeng hindi yun ang mauna. Mhm. Pangalawa, dapat, um, hard work. Mhm. Um, Hard work in terms of like, yun nga, kagaya ng mga nababanggit ko is like, kailangan pag-isipan mong maigi yung ano, yung mga dapat mong gawin, if it's worth your effort, Mhm. right? Um, napakaimportante ng ano, napakaimportante nung mindset where, um, kailangan mong ito maano ko sa iba, para mag-thrive ka dito sa Canada, if you can study, study. Mhm. Kasi, magagamit mo yung education in order for you to shift gear. Mhm. Kasi kapag hindi ka nag-aral, may tendency na hanggang dun ka na lang. Mhm. Pero it's always case to case basis, eh. Kaya nga sabi Mhm. ko, may mga tao na meron silang, goals. Mhm. May iba na okey lang yung ganito, Mhm. kahit mag-retire na kaming ganito. Mhm. Pero kasi sa akin, hindi kasi yun yung ano ko, as much as possible for me, if I can support my family in one job Mhm. and 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 plan the things that financially, I Mhm. can support them and yung Mhm. mga future plans namin, I will do it. Mhm. But if you're not going to get education, Mhm. mahirap. Continuing Kaya education kahit na nasa education is the best. Kasi certification, kahit nasa yung trabaho ka na. wifey ko gano'n, sabi ko Mhm. sa kanya, eh. Yeah. Alam mo so yung wife ko, si Chi, ano siya, we survived in so many years, hindi siya Mhm. nagtatrabaho. Mhm. So, but we we decided Mhm. na, na ang sabi ko sa kanya, kasi ganito yung dad ko namatay nung bata pa ako, eh. Mhm. Nahirapan ang nanay ko na magpalaki sa amin. Mhm. So sabi ko sa kanya, "God forbid something Mhm. happens to me. I don't want this Mhm. family to suffer." Sabi ko sa kanya, um, gustong-gusto din naman niya kasing gawin 'yun na ano. So, nag-school siya Mhm. dito. So, isipin mo 'yun,
Mhm. ilang taon ka na tapos Hmm. babalik ka pa sa eskuwelahan, Mhm. tapos taon pa yung aabutin mo. Mhm. It paid off. Mhm. So, minsan nagtatawanan kami pagka nasa sasakyan na, minsan pinag-uusapan namin, "Oh, sana dito ako makapasok dito sa Mhm. building na 'to." Mhm. Tapos ngayon dun na siya nagtatrabaho. Mhm. So, what I'm trying to say dun sa mga gustong gustong, kung gusto pumunta dito o nandito sa Canada, malaking bagay yung magbalik eskuwela ka Mhm. and don't just get like kung alin yung sinasabi ng ibang tao. Mhm. Think what you love para Mhm. hindi naman dahil sa pera ka lang nagtatrabaho. Totoo. Siyempre dapat may career, 'di ba, yung career na Mhm. sinasabi mo na ni-enjoy mo. Mhm. Pagtat-aral ka na nga lang, Mhm. ubusan mo na nga ng panahon ta's hindi mo pa gusto yung gagawin mo. Mhm. Kaya ang sabi ko sa kanya, "Ano yung gusto mo na sa palagay mo maggo-grow ka?" And nakakuha kami ng course na gusto niya, na talagang pinag-anuhan pa namin, talagang tinanong-tanong namin iba, kumusta naman yung ano mo sa ganitong work, and it paid off. So ngayon parehas na kami kumbaga ba malaking Mhm. tulong yung nagkakapagtrabaho siya kasi it relieves pressure on me Mhm. na even sabi ko nga, God forbid kung mawala man ako, hindi mangyayari yung nangyari sa amin nun. Mhm. Ah, we got slammed Mhm. and kailangan magtrabaho ng nanay ko ng dalawang trabaho, Mhm. kailangan every 2 weeks ko lang siya nakikita. Mhm. So, ayaw namin bumalik sa gano'n. Mhm. Kaya yung pagtutulong ng mag-asawa hindi dahil kailangan niyo lang ng pera, Mhm. hindi. Kasi kung ano man ang mangyari dun sa mag-partner, Mhm. merong capability yung isa Mhm. na itaguyod yung pamilya Mhm. na hindi naman mag-i-start sa basic na salary, 'di Mhm. ba? Kasi alam naman natin, 'di ba, ang pinag-uusapan naman talaga sa kapag cost of living is like magkano ba talaga yung suswelduhin mo. Mhm. So, kapag hindi mo inisip na, okey na 'tong salary nito sa'kin, Mhm. um, mahirap 'yan. Mhm. Kailan mo pa siya iisiping, mag-upgrade kapag nakita mo na kapos-kapos na, Too 'di ba? late na, yeah. Yeah, so hangga't bata, you do it and then you Mhm. will reap the harvest, yun Mhm. masasabi ko sa kanila. That's good, bro. So Mm, lastly, bro, you mentioned na um, church is a big part of mhm. your life here sa Canada. Can Hmm, you elaborate? Saan ka ba nagchi-church, bro? And then imbitahan mo kasi may mga yeah, kaibigan tayo, mga kababayan na minsan naghahanap ng ng church. community church. Hmm, So, bro, saan yung church nyo? And if you don't mind, after nung ng pag-uusap natin, hmm, pagkukwentuhan, ilalagay ko siya doon sa show notes para sure. if they can reach out to you para kung again they want to be a part of the community, they can reach out to you. Hmm, so yung church namin dito, ano siya, outreach siya Mhm. ng church na sa Pilipinas, Jesus Mhm. Reigns Ministries. Mhm. So, meron kaming may church kami sa, Oakville at mayroon kaming church dito sa Scarborough. So, Mhm. it's not mega church, but it's a community, it's a family. Mhm. Yun nga, ang motto ng church is, "The church that cares for you." Mhm. So, and from the start na dumating kami dito, yung church sabi ko nga is a family Mhm. already. Um, Kasama namin nung nagkasakit kami, Mhm. kasama namin pagka meron kaming, um, lahat, it's almost everything. Kaya nga masasabi ko dun sa mga naghahanap ng, community, Mhm. you go to church. So, it doesn't really matter if it's in our Mhm. church Mhm. or Ibang as church long as yan. for me, it's a Bible believing church. Mhm. Um, Sabi nga, it's a plumb line. So, Mhm. mahalaga yung Bible believing church, hindi lang basta Totoo. church. Kapag kapag kasi tinuturo yung word of God, you can never go wrong. Mhm. Ngayon, um, kapag
ang foundation ng community is the word of God, then hindi ko masasabihing perpekto siya, Mhm. but it will still stand. Strong. Kahit may mga problema, Mhm. kahit may mga issues, right? Mhm. In community, sa family, ang Mhm. church, hindi mo siya puwedeng ikumpara sa, ah, neighborhood lang Mhm. or friendship lang. Yung church is, you know, church can really be, more than what you're expecting sa anong tawag dito, companionship. Mhm. So, kung, invite ko kayo sa church, ang church namin dito sa ano, I will give to you, Fred, Sure. yung ano, puwede nating i-post after. So, Yes, Jesus bro. Reigns Ministries, Mhm. Hill Toronto, yung church namin dito Mhm. sa Scarborough, and meron kaming, church service every 11:30 up to 2:30. So, yeah, somewhere dun sa range na 'yan. So, kita-kits na lang tayo kung ano, message niyo lang ako dun Mhm. sa, um, link ni Fred or ano ni Fred na bibigay niya. Okay. Maraming maraming salamat bro sa isang masaya at magandang kwentuhan natin dun sa Mhm, at maraming salamat sa pag-share mo dun sa life journey mo. I'm sure maraming nakaka-relate at maraming matututunan yung mga kababayan natin na makakapanood nito at maraming salamat bro dun sa pag-share mo sa life journey mo from the beginning up to from Bulacan hanggang ngayon mm. sa Toronto tayo. Thank you so much.